Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tunay ng buhay, pagpapala ng Diyos upang lang nating makita ang kahulugan nito sa tanang ating buhay sa magitan ng aral at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo,
Rumaragasa ang mga gulong. Nagdadambahan ang mga kabayo. Humahaginit ang mga karwahe. Sumusugod ang mga mangangabayo. Kumikinang ang kanilang tabak. Kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninibe, sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarong ay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa aki na susuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sa pagdarating anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaon, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malalim ang dating ng ating Kristo sa kanya may sinasabi dito, pero napakahalaga mapagnilayan natin sapagkat may diwa at kahulugang siyang ibinibigay sa atin upang tayo tumugon sa marami niyang paanyaya. Kaya ibig sabihin ay
Nakatutok ba tayo sa buhay ni Kristo? Sinasalang-alang ba natin ang kanyang mga salita at gawa? Binibigyang halaga ba natin kung ano yung mga panukala niya sa daigdig na ito na dapat nating ganapin at gawin na alang-alang sa ating buhay pananampalataya at ating pagniniwala o pagsamba natin sa Poong May Kapal? Maraming katanungang iniiwan ang ating mabuting balita, pero una, ang bibigyan natin ng daan dito ay napakahalaga, focus. Nakafocus ba tayo kay Kristo? Alam niyo nung tao ng mga araw ang binibigyan nila ng pagpapahalaga ay naging buhay ng ating Panginoon Kristo habang sila'y nakafocus sa ating Panginoon Kristo, sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa maraming mga tiisin sa buhay, sa kanyang pag-aalay ng sarili, sa kanyang kamatayan, at mantong nga ito sa kanyang muling pagkabuhay. Simula ng mga naganap na pangyayari sa bundok ng Golgotha, ang mga tao noong naniniwala kay Kristo at sumasampalataya sa kanya ay nagkaroon ng ganitong magandang focus sa naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nakatutok sila sapagkat sila din ang nakatunghay sa Golgotha, sa kamatayan ni Kristo. Sila din ang mga taong dumadagok ang kanilang mga dibdib. Sila yung mga taong umaalingaw-ngaw sa paligid sa bundok ng Golgotha. Dakila ang taong ito. Bakit siya namatay sa krus? Ang taong ito ay dakila, siya ay galing sa Diyos. Bakit siya pinapatay? Mga ganong mga bagay. Kaya ibig sabihin, simula noon, ang mga tao ay nagbigay na ng daan sa buhay ni Kristo at inalam kung ano ang mga kasaysayan ng buhay, ano ang mga salita ni Kristo, ano iniwan niyang legacy, ika nga, na makatutulong para sa buhay ng tao upang maging makadiyos at tuwinay nagpapahalaga sa Diyos sa kanyang buhay, at kung ano ang pagpapalang itong makakamit nila, ito'y panghabang buhay na kanilang itatangi hanggang sa ang buhay na walang hanggan, binigyang daan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito rin maging tanungan para sa atin. Oo nga't abala tayo sa binibigay ng makasanglibutang ito na maraming mga pag-anyaya at maraming mga batubalaning nakakaakit tayo sa galaw ng mundong ibabaw. Na out of focus ka na ba sa inyong pagkilala kay Kristo? Na ang mabuting balita ay nagbibigay halaga. Focus ka lang kay Kristo, lahat ay makakamit mong pagpapala. Focus ka lang kay Kristo at ang paglalandas mo ng buhay maging kahali-halina. Focus ka lang kay Kristo at ang lahat ay magiging sa larangan ng buhay pananampalatayang may kapayapaan, may pag-asa, punong-puno ng diwa at kahulugan, at may maganda kang kinabukasan mapapala. Focus ka lang kay Kristo. Ikalawa, ang pagpapahalaga natin sa ating Panginoong Jesucristo ay ang kanyang mga aral at gawa na nabibigyan ng kahulugan at kahalagahan ito ng mga tao. Kaya upang sabihin, ang mga salita at gawa ni Kristo, nababasa ko sa Biblia, nakikinig ako sa kanyang mga salita at gawa. Sa tuwing ako'y magsisimba, nakikita ko kung ano yung sinasabi ni Kristo na pinaliliwanag ng paring nagdiriwang. Sa maraming bagay ay ang aking pagpapahalaga sa salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Maging katanungan sa bawat isa, ganito nga ba ang mga salita at gawa ni Kristo? Nagtutumimo ba ito sa ating puso't kalooban? May retention ba ito sa ating kaisipan? Meron ba itong na ipapahayag sa ating mga bibig na nanggagaling sa salita at gawa ng ating Panginoon Kristo? Nahuhubog ka ba sa tamang landas ng kanyang mga salita at gawa? Ito magiging batayan na iyong pagkilos, ng iyong iniisip, ng inyong sinasabi o pinapahayag, at ang kabuuan nito. Dito nga ba nanggagaling ang tunay na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa? Ang salita at gawa ni Kristo ay tunay na mahalaga at tunay na pagpapala para sa tao, sa tao magpakailanman. Ikatlo,
Sapagkat naroon ang focus, naroon ang pagpapahayag ng salita at gawa ni Kristo. Ito ba'y magbibigay sa atin ng lahat ng kanyang pagpapala upang may ginabukasan tayong tatahakin at upang umunlad ang ating buhay, mapayapa ang ating paro-araw na pamumuhay at upang sabihin sa salita at gawa ni Kristo sapagkat may focus ako, meron itong kabutihang idudulot para sa akin. Kaya sabihin natin, pinasukri sa mabuting balita, ang lahat ng bagay na panukala ng Diyos ay nagkakaroon ng kahulugan sa mismong buhay ng ating Jesucristo. Baka mawala ang focus mo sa ganitong mga bagay. Baka hindi mo nakikita sa kanyang mga salita at sa kanyang mga gawa. Baka hindi mo nakikita ang kabuluhan, kahulugan at kahalagangan nitong buhay sa magandang kinabukasang tatahakin ng tao upang ipahayag ngayon sa ating mabuting balita. Ibig ba ninyo at kung sino man na gustong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya ibig sabihin, hindi mawala ang ating pagiging kapanalig ni Kristo. Hindi mawala ang ating pagtunghay sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung ano yung mga naganap na pangyayari sa buhay ni Kristo, nagaganap ito rin sa ating mismong mga gawain, sa ating mismong karanasan sa buhay. Ikalawa, sapagkat nagaganap ito, nakita natin kung saan tayo papanig. Papanig ba tayo sa makabuluhang sabi nila'y ibinibigay ng makasanglibutan o papanig tayo sa tunay na kahulugan ng buhay na meron tong pagtatangi sa Diyos? Kaya ang pinakabuod sa mabuting balita, nakita nila kay Kristo ang kahulugan ng paglilingkod. Dito nakita ng mga alagad na kanilang isiniwala din sa lahat ng tao. Nakita namin ang buhay ni Kristo hanggang sa krus. Ang kanyang paglilingkod para sa kapwa ay tunay na naging kahali-halina. Ang paglilingkod ni Jesus ay para gumaling ang mga tao sa kanilang mga karamdaman. Lalong-lalo na ang kagaling ang nakita ng mga tao sa mga panilita ni Kristo ay ang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Upang sa gayon, may pagpapahalaga ang tao sa Diyos sapagkat may pagbabalik loob sa Diyos, may pagbabagong buhay at mayroong maitatala sa kanilang sariling ginawa nila ito alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan. At ikatlo, sa mandahuli na ating mabuting balita, may mapapalang gantimpala ang mga taong nananampalataya sa matuwid nilang pamumuhay at mangyayari na talagang makita nila ang anak ng tao sa kanyang tanang buhay. Heto ngayon sa ating pagdiriwang nakikita natin si Jesus sapagkat hindi tayo na out of focus. Nabibigyan natin ng laga at kahulugan ang kanyang mga salita at gawa at nabibigyan natin na may magandang kinabukasang tatahakin tayo sa buhay na ito. Kaya sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa, nagiging lalong makihulugan kung ano ang hinuhubog nating buhay na katangi-tangi sa mata ng Diyos at sa mata ng tao at magaganap at mangyayari ang lahat ng bagay na ito ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating ibig na makamit, maituwid at maisalang-alang upang ang krus ng ating Jesucristo ay maging tunay na mahalaga at makahulugan para sa atin. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkuling publiko naway lumago sa pag-ibig ng Diyos
sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang lahat ng tinitibok na ating mga puso, ang lahat ng ibig nating ipahayag sa Diyos, manatangin nating kahilingan upang hubugin tayo sa tamang landas na ating Kristiyanong pananampalataya na may pag-ukol o inuukol natin sa naganap sa krus at ang kahalagahan at kahulugan ng salita at gawa ni Jesucristo at ang nilalaman nito para sa ating magandang kinabukasan. Kaya madigin mo nawa itong aming mga pagdulo. Bigyan mo po kami ng lahat ng pinanununtunan namin sa matuwid naming buhay. Pagpapalang handog, ito'y para sa amin at sa buong sanglilika. Ang lahat na ito'y niling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tagabinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sangsinukob. Sangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Tunay na pagkilala natin kay Kristo, hindi nawawala kundi lalo pa natin ginaganap sapagkat ito ang dahilan at kahulugan ng ating buhay. Buhay na ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa sa larangan ng ating paglilingkuran. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka sa mahinangalan mo. Mapasa
kami dyan sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapapian araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbati-batian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Pinoso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Clara ng Assisi. O Santa Clara, kaisa sa kaluwalhatian ng Panginoon, pinagkakalooban ng kapangyarihang maghimala sa tuwina at pinagpalang magbigay ng tulong kaginhawahan. Sa may karamdaman, sumasamo kami sa iyo. Tulungan mo kaming makamtan mula kay Hesu Kristo sa awa ng mahal na Birheng Maria na kanyang ina, ang kahilingang buong katapatan at kataimtiman naming hinihingi. Sa katahimikan po, banggitin ang ating sariling kahilingan. Ito naway maging karapat-dapat makapagbigay karangalan sa ngalan ng Diyos at makabuti sa kaganapan ng aming kaluluwa. Pinupuri ka namin, Santa Clara, dahil itinalaga mo ang iyong buhay sa banal na karukhaan at panalangin upang masundan ang bakas ni Kristo. Tulungan mo kaming magkaroon ng pagtitiwala sa Ama, gaya ng pagtitiwala mo sa Kanya na laging bukas palad at ng matiwasay na pagtanggap sa Kanyang kalooban
para sa amin. Amen. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagdiriwang ng pagtatanghal sa kabanbanalang sakramento sa ating pagtatanod, kalakip ng ating mga panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain ng banal na misa sa munang patalastas. Sa darating pong 11 ng Agosto, araw po ng linggo, ipagdiwang natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Magkakaroon po tayo ng Misa Triduum na magsisimula ng kahapon, August 8, araw po ng Huwebes. Inanyayahan ng lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel. Dito lamang po tayo sa 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City, at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nagbabalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum homogeneat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque siret benedictio procidenti abotraque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti eiis. Omne delectamentum in se abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri,
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao na Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin puso. ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin altar. ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,